Paano nga ba maiwasan ang offload sa Philippine immigration? Hello everyone, my name is Hannily Trudes. Welcome and welcome back to my channel. Offload po ang term natin sa Pilipinas kapag ang isang passenger ay na-denied na makaalis ng bansa sa Philippine immigration. So sa mga first time mag-travel abroad, sa mga hindi alam kung bakit merong Philippine immigration. So kapag magta-travel po tayo abroad or magta-travel tayo from the Philippines to another country, dadaan po tayo sa Philippine immigration bago tayo mag-board sa plane. So after natin mag-check-in sa airlines, proceed tayo sa Philippine immigration. Meron po akong video about step-by-step guide sa Philippine airport para sa mga first time na mag-travel abroad. So ayun nga, sa Philippine immigration, meron pong inspection na mangyayari. Meaning, meron pong immigration officer na mag-inspect or mag-check ng travel documents natin. So ayun nga, i-check nila yung mga documents natin. And then of course, magtatanong din po sila ng few questions about us and about our travel. Ano-ano nga ba yung mga common reason ng offload? Ano-ano ba yung mga rason kung bakit tayo ma-offload? First is, kulang yung documents natin. For example, merong hahanapin yung immigration officer na isang document and then hindi natin maipakita or wala tayong dala na documents na yun. So, posibleng yun yung magiging rason na ma-offload tayo. Next is, fake yung travel documents natin. Of course, hindi po talaga tayo makakaalis once na makita nila na fake yung documents natin. Next is kapag nakita nila na biktima tayo sa human trafficking. And next is kapag wala po tayong proof of financial capacity. Wala tayong enough na pera sa travel natin to support our travel. Ano-ano nga ba yung mga travel documents? So, ito po yung general requirements ng Philippine immigration. First ay of course yung passport natin na dapat ay valid po siya over 6 months. Hindi bababa sa 6 months. So, better na bago po tayo mag-travel, i-check niyo po muna yung validity ng passport natin. Kailan ba siya mag-expire? Next is visa. Kapag kailangan ng visa sa pupuntahan natin, of course, hahanapin po talaga yun ng Philippine immigration. Kapag OFW naman tayo, or yung purpose ng travel natin ay work or meron tayong working visa, so posible pong hahanapan tayo ng OEC, Overseas Employment Certificate from OWA, and then contract natin, posible din pong hanapin yun sa Philippine immigration. Next is return ticket. So, hahanapin lang po ang return ticket kapag yung visa na hawak natin ay short stay visa. Like, for example, visit visa or tourist visa. Or kapag for tourist lang talaga or for tourism, yung purpose ng travel natin, hahanapan po talaga tayo ng return ticket. Next is hotel booking. So, ito po yung proof of accommodation natin. Saan ba tayo mag-i-stay sa ibang bansa? So, kapag sa hotel tayo mag-i-stay, of course, dapat meron po tayong nakahandang confirmed na hotel booking. And for example, kapag sa relatives or sa kakilala tayo mag-i-stay sa ibang bansa, so dapat meron po tayong invitation letter from them na naka-indicate din po doon yung complete address ng relatives or kakilala natin kung saan tayo mag-i-stay. Next is travel insurance. So itong travel insurance ay actually hindi po siya talaga necessary but sometimes hinahanap din po ito sa Philippine immigration and ina-advise din po talaga na dapat meron tayo nito. Lalo na po sa mga short stay visa holder like visit visa or tourist visa or for tourism yung mga travel nila.
And now, ito naman po yung mga supporting documents na posibleng hahanapin sa Philippine Immigration. So, itong mga supporting documents na ime-mention ko po ngayon, case by case basis po talaga. Hindi ko sinasabing lahat tayo ay hahanapan nitong mga supporting documents. Magdadepende lang po talaga sa purpose of travel natin, magdadepende sa background natin. So, first na supporting documents, yung proof of financial capacity. Proof of funds natin. Magkano ba yung pera na dala natin para sa travel? Kaya ba talaga nating suportahan yung travel natin financially? So, ano yung mga documents na dapat nating ihanda? So, posibleng hahanapin ng Philippine Immigration or pwede nating ipakita sa immigration yung bank statements natin or bank certificate kung saan nakasaad doon or naka-indicate doon kung magkano ba talaga yung pera natin sa bangko. Kasi doon nila makikita kung talagang kaya nating suportahan yung travel natin. Next na supporting documents ay proof of rootedness. Proof of strong ties sa Pilipinas. So ito na po yung mga documents na pwede nating i-provide sa Philippine Immigration to prove na talagang babalik pa tayo sa Pilipinas. Meron tayong something sa Pilipinas na babalikan pa talaga. Na hindi talaga tayo mag-overstay sa ibang bansa. So ano yung mga documents para dito sa proof of rootedness? So for example, kapag meron tayong work, pwede po tayong mag-provide ng Certificate of Employment, Company ID, and income tax return kung meron man. Payslip pwede rin. Any documents na pwede nating i-prove sa Philippine Immigration na meron tayong trabaho sa Pilipinas. And kapag meron naman tayong business, so prepare nyo na lang din po yung business certificate nyo or business permit. So for example naman kapag student pa lang tayo, meaning unemployed pa tayo sa Pilipinas, then magdala po tayo ng proof na enrolled po tayo sa isang school. And syempre, kapag ayun nga unemployed or student tayo, dapat meron po tayong relatives or family member na mag-sponsor sa atin. So, dapat mag-provide po tayo ng affidavit of support na galing sa sponsor natin. Next na supporting documents ay proof of sponsorship. Ayun nga, kapag unemployed tayo, dapat meron po tayong sponsor, family or relatives na pwedeng mag-sponsor sa atin. So, ayun nga, dapat mas okay na meron po tayong affidavit of support and guarantee galing sa sponsor natin. So, dapat authenticated po siya sa Philippine Embassy or Consulate kapag nasa ibang bansa po yung sponsor natin. Pero kapag nasa Pilipinas po yung sponsor, enough na po yung notarized na affidavit of support. Next is proof of relationship to the sponsor. So, posible pong maghahanap ng proof ang Philippine Immigration kung kaano-ano ba talaga natin yung sponsor natin. So, ano yung mga documents na pwede nating i-provide as proof of relationship to the sponsor? Pwede po tayong mag-provide ng pictures together or chat conversations or emails, ganun. And the next is CFO certificate. Kapag meron po tayong foreign national na partner, fiancé or spouse, as long as foreign national po yung partner natin, or dual citizen or former Filipino, posible po nahahanapan tayo ng CFO Guidance and Counseling Certificate. And kapag immigrant visa holder naman tayo, permanent residents, magmamigrate na tayo sa ibang bansa, so hahanapan po tayo ng CFO PIDOS or dapat naka-attend po tayo ng seminar para sa PIDOS. So, kailangan po ng CFO certificate din. So, ayun nga sa Philippine Immigration, meron pong first inspection and secondary inspection. Sa first inspection, meron pong limit ang Philippine Immigration Officer na mag-interview sa atin or mag-inspect ng mga documents natin up to 45 seconds.
So kapag, for example, nakita nila na parang may kakaiba, may something sa mga documents natin, or kahina-hinala yung mga sagot natin. Hindi tugma yung sagot natin sa mga travel documents na dala natin. Or kapag prone tayo sa human trafficking, posible po na i-proceed tayo sa secondary inspection. Of course, for example, kapag okay naman lahat, sa first inspection, masatisfied na yung immigration officer, then atatakan na agad yung passport natin and we are ready to go na. We are ready to board na sa plane. Pero ayun nga, kapag may something sa mga documents natin, kahina-hinala yung mga sagot natin, ganon, so posible po tayong mag-proceed sa secondary inspection. Kung saan po sa secondary inspection, ganun pa rin ang mangyayari. Tatanungin tayo ng mga questions about sa atin and about sa travel natin, and posibleng hihingi pa sila ng iba't ibang supporting documents hanggang sa masatisfied sila. And of course, kapag hindi sila masatisfied sa mga sagot natin and sa mga documents na pinapakita natin, magbibigay po sila ng slip. Yung slip kung saan nakasulat po doon yung mga karagdagang dokumento na kailangan nating i-comply para makapag-travel tayo the next time na mag-flight tayo. So, yun na po yung tinatawag na offload. So, now the question, for example, na offload tayo and then, ayun nga, merong slip na binigay, nakalista doon yung mga documents na kailangang i-comply. So, posible ba na makakaalis talaga kapag na-comply yung mga documents na nasa slip? Yes, posible po talaga na makaalis na kayo. 100% I think. So, ayun nga po sa experience ko, di ba na-offload ako, and ang nakasulat po doon sa slip ay dapat i-comply ko ang CFO Guidance and Counseling Certificate. So, nung kinumply ko po siya, nag-flight ulit ako, pinakita ko sa kanila yung slip, and kasama yung CFO certificate, and then, nakaalis po ako. Wala na silang mga hinanap pa na mga kakaibang documents. Kung ano lang yung mga sinubmit ko nung first flight ko nung na-offload ako, plus yung CFO certificate, and then, nakaalis na po ako nun. So now, ano-ano nga ba yung mga common questions sa Philippine immigration during the inspection? Ano-ano ba talaga yung mga posibleng tinatanong nila? First, saan ka pupunta? Saan ang destination mo? Ano ang gagawin mo doon? Kailan ang balik mo sa Pilipinas? Ilang days ka mag-i-stay doon? May trabaho ka ba sa Pilipinas? If yes, ano ang trabaho mo sa Pilipinas? Meron ka bang return ticket? Meron ka bang travel insurance? First time mo bang mag-travel abroad? Mag-isa ka bang mag-travel or may kasama ka ba? Sino ang bumili ng ticket mo? Saan ka mag-i-stay doon sa ibang bansa? So yun po yung mga posibleng itatanong sa inyo sa first inspection. And then of course, meron po silang mga follow-up questions. Magdedepende po kung ano yung mga sinasagot natin. Magdedepende sa sagot natin yung follow-up questions nila. So for example na lang, kapag tinanong tayo na sino ang bumili ng ticket mo, and then sabihin natin na yung boyfriend ko po ang bumili ng ticket ko. So posibleng magtatanong po sila about your boyfriend. So posibleng maghahanap po ang immigration ng proof of relationship mo sa boyfriend mo kasi siya na yung sponsor mo dahil siya yung bumili ng ticket mo. And then, same lang din po kapag, for example, mag-i-stay tayo sa kakilala natin or relatives natin sa ibang bansa, magtatanong ang immigration kung sino yung pag-i-stayhan mo doon. Kaano-ano mo siya. So, posibleng maghahanap sila ng proof kung kaano-ano mo ba talaga yung pag-i-stayhan mo sa ibang bansa. Kapag meron naman tayong kasama na mag-travel, so, for example, tatanungin tayo, mag-isa ka bang mag-travel? And then sabihin natin na meron po akong kasama. Kasama ko po yung pinsan ko. Kasama ko po yung kaibigan ko.
yung parents ko po kasama kong mag-travel. So, be ready na lang sa follow-up questions about doon sa kasama mong mag-travel. Kaya naman po sa inspection or sa interview sa Philippine Immigration, kailangan po ay honest tayo. Direct to the point yung mga sagot natin. Huwag tayong paligoy-ligoy sa mga sagot. Mas okay na kung ano yung tinanong nila, yun lang din yung isasagot natin. Like, isang tanong, isang sagot, 'di ba? And then yung tip ko din talaga, lalo na sa mga first time pang mag-travel, mas okay or much better po na pumunta tayo sa airport 5 or 6 hours before our flight, bago yung flight natin, nasa airport na tayo. Kasi alam niyo po, hindi lang sa check-in merong pila. I mean, sa check-in pa lang, mahaba na po yung pila dahil hindi lang naman tayo yung passenger sa airplane. Marami pong passengers, kaya sa check-in pa lang mahaba na yung pila. And then of course, sa Philippine Immigration, mahaba din po ang pila. Minsan lang yung hindi masyado, pero usually mahaba po talaga ang pila sa Philippine Immigration. So kapag ganun, medyo maaga tayo, mas okay dahil for example, dadaan tayo sa secondary inspection sa Philippine Immigration. Maiwasan natin yung mapag-iwanan ng eroplano. Kasi kapag sa secondary inspection, posible talaga na 1 to 2 hours yung paghihintay mo doon. Kasi hindi lang ikaw yung dadaan ng secondary inspection. I mean, hindi lang ikaw yung i-interviewin doon. Marami din kayo. And then, ayun nga, sa secondary inspection, mas maraming questions and mas maraming mga documents na hahanapin nila. So, kaya naman mas okay talaga na maaga tayo sa airport kasi usually yung airlines, nag-o-open na po sila for check-in 5 to 6 hours, I think. And kapag mas maaga tayo, at least meron tayong extra time na for example, tapos na tayo sa immigration, makakahinga tayo ng normal pagkatapos sa immigration. Makakapagpahinga tayo ng konti kasi, ayun nga, hindi po ganun ka-relaxing sa Philippine Immigration. Hindi naman talaga natin may iwasan na kabahan tayo and then matakot tayo na baka ma-offload, di ba? Hindi natin yun may iwasan. Meron talagang kaba. And then after nung kaba, para tayong mapapagod emotionally and mentally. Kasi sa experience ko, yun talaga yung nararamdaman ko dahil nga meron akong trauma sa offload experience ko. So, sa next travel ko talaga, ewan ko ba, nakaka-trauma kasi talaga yung offload. So, ayun nga, at least meron pa kayong extra time na magpahinga ng konti bago kayo mag-board sa plane. And, for example, nagugutom kayo, so at least meron pa kayong time para kumain muna after sa immigration. Kasi nakakagutom po talaga kapag kinakabahan tayo. So, ayun po, disclaimer lang, hindi po ako nagtatrabaho sa Philippine Immigration. Ang lahat po ng na-mention ko ay based sa experience ko and based po sa experience ng mga kababayan natin. So, kung meron kayong mga questions, clarifications, or suggestions, please i-comment nyo lang po. Thank you for watching. Bye-bye.